Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kapalaran ni ex-Senator Trillanes sa kanyang pagtakbong mayor ng Caloocan City. At i-relate natin ito yung ginagawa niya kay PRRD. Yung mga Duterte supporters sa Caloocan, I'm sure marami dyan. Ano ang gagawin nila kay Trillanes? Tingnan natin. Ito, may nagpadala sa akin ng result ng survey, SWS survey ito yung voters preference sa Caloocan. Tingnan natin ano ang kapalaran ni Trillanes. Bago lang ito na survey, October 2024. Okay, so dalawa lang ang malakas na itong kandidato. 2, 4, 6, 8. 8 candidates. Kailang dalawa lang ang malakas. Una, si Along Malapitan. Itong Malapitan family, sila yung hari. Sila ang namumuno sa Caloocan. Matagal na. So, Along Malapitan, under ito ng Nationalista Party, ang kanyang voters preference, percentage-wise, 81%. Grabe. And then, Trillanes Antonio IV, Action, ang partido niya, only 15%. And then, may Danny Villanueva, Dumagat, Bong Gabihan, Ronnie Malones, John Angkilan, Richard Cañete. Ala na, less than 1% na ito. Kaya, dalawa lang ang bantayan na kandidato sa Caloocan. Ito lang si Along Malapitan at Antonio Trillanes. Okay lang sana kung dikit ang laban. Ayan 81%. Malapitan compared mo sa 15%. So, saan pupulutin itong si Trillanes? Lalo na ngayon na yung pagkatapos ng Quadcom, yung nagkainitan sila ni PRRD dahil ibinalik na naman niya yung old issue, yung bank accounts, matagal na yan sabi nga ng yung nabasa kong comments, hindi sana mag-attend si Trillanes, kailang may amo siya na nag-utos sa kanya, habol ka doon, magsalita ka, i-present mo ito. Present niya, naka-PowerPoint pa. Kaya, ang tawag sa kanya ni General Romeo B. Poques is PowerPoint Ranger na wala namang laman. Basahin natin yung post ni General Poques tungkol dito sa tinawag siyang sundalong kanin. Okay. Ito, post ni General Poques. PowerPoint Ranger talaga itong si Trillanes. Naka-PowerPoint ang bintang. Ginawa na niya noon yan and proven not true. Sundalong kanin. Paano naging sundalong kanin itong okay, so mga nag-comment. J.K. Gu, also favorite niya mga Excel sheets niya. He's a prime example to never be a soldier like him. Sundalong kanin for life. Yung walang silbi. Ka George, sabi niya, tingin po niya kay FPRRD parang may sungay. Okay? Kaya grabing galit. Si KB Blue, sabi, true. Sundalong kanin, Antonio Trillanes. Ito, si Jason Padilla. Sinigawan tuloy ni Congressman Acop, sir. Hoy, Trillanes, huwag kang gaganyan-ganyan dito, ha? So, ito, nakatikim siya sa isang matinong PME graduate.
Okay, si Boyet Tumulba, sabi niya, Sani, huwag kang aasta-asta ng ganyan dito ha. So, wala, nakatikim ng husto itong si Trillanes. Ngayon, I don't know kung ano ang plano ng mga concerned PMA alumni dahil lumalabas kinakahiya nila si Trillanes. Hindi naman lahat. Kaya lang, ito, yung post ni General Pokis, mabigat ito. Sabi niya, the character of Mr. Trillanes who portrays himself to be upright does not represent the professional soldier, more so as PMA alumni. May isang retired PMR general na sabi niya, nakakaya yung Trillanes. Nag-comment. Sino bang fleet detail niyan? Sino bang tactical officer? Nakakaya. So sabi ni General Poke, sir, kakausapin ko ang PMAAA Incorporated Chairman. Ito yung Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Baka may mga nagsasuggest nga na i-ostracize. I think mayroon ng move noon si Senator Bato de la Rosa na i-delist o tanggalin siya sa roster ng PMA alumni. Napakalakas na asosasyon ito. Mga lahat na nag-graduate ng PMA kasama sa asosasyon na ito. So I don't know kung anong consensus ng mga alumni ng PMA na kung pwede ba siyang tanggalin. But marami ng malala nyo yung nangyari noon kay late General Reyes. Dahil sa kahihiyan, napakasakit na pangyayari. Tinapos na lang niya ang kanyang buhay dahil sa kagagawa ni Trillanes. Yun ang isang tatak Trillanes na hindi mo na maalis sa hanay ng mga PMA graduates. Maraming nagalit kay Trillanes, maraming nagsympathize kay late General Angelo Reyes. Anyway, balik tayo sa election. Bakit ba itong si Trillanes na galit kay PRRD? Na kung subayin mo yung nung 2016 na national election, gustong-gusto ni Trillanes na maging running mate ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, believe si Trillanes kay Duterte. Problema, hindi siya pinili ni Tatay Digong. Si Alan Peter Cayetano ang napili. Kaya mula noon, wala na, nagtanim na ng sama ng loob si Trillanes kay PRRD. Mula noon, naging anti-PRRD na siya. All throughout yung term ni PRRD, palagi na lang kumukontra. Wala nang ginawang maganda, kundi kumontra. So, anong nangyari? Wala pa siyang 1 million na boto sa yung pagtakbo niya na Vice President. Tinignan ko, mga 800,000 votes lang ata siya. Kaya. Then after that, kumandidatong senador. Kailan ba yun? Nung 2019 ba o 2022? Wala rin. Hindi rin nakalusot. Ngayon, dahil na-realize niya siguro na wala na siyang pag-asa sa national election, sinubukan niya sa lokal, Caloocan. Nako! Dahil sa Duterte power, marami pa rin nagmamahal na mga Pilipino kay PRRD. And I believe dyan sa Caloocan, maraming mga Duterte supporters. Kaya ito ang resulta. And isa pa, basically, ang Caloocan, malapitan country talaga ito. Wala pang matagal nang nanunungkulan, matagal nang naging
political base ng malapitan ang Caloocan. Tapos papasukin ni Trillanes, eat my dust. Plus Duterte power, wala. Pupulutin siya sa kangkungan. Good luck, Mr. Ex-Senator Sonny Trillanes. Manalo ka kaya o no? Sana magising ka na sa katotohanan.